Check sound, please. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga po ito. Are we excited, church? How many of us today are blessed? Sige, sinasabi niya, ako ay blessed ngayon. Sumigaw nga ng malakas na amen. Amen. Ngitian mo yung katabi mo, ipadama mo sa kanya, pinagpala ka. Amen. Sabi mo, bless ka. Amen. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo laging binabless, mga kapatid, sapagkat marami tayong pinagdadaanan araw-araw. Amen. Sa loob ng isang linggo, marami tayong pagsubok. Pero nandito ka at nandito ako. We survived the week because of the grace of God. Amen. Dahil dama natin yung grace ng Lord eh. Dama natin yung goodness ng Panginoon. Sa totoo lang po, ayon sa mga napag-aralan po sa survey, ewan ko lang kung sino nag-survey niyan. Ganun na, no? Pero araw-araw, maraming Kristiyanong tumatalikod. May mga pastor na nagbabackslide, nagtatrabaho na lang. Hindi na nakakatagal sa battles, but we are blessed again. Why? Kasi nakakapagpatuloy tayo. Amen. Talakpakan natin ang Panginoon. Ngitian mo yung katabi mo, encourage mo siya. Amen. Sa kaliwa, encourage mo yung kanan, yung sa likod mo, sabihin mo, mapalad ka. Kasama mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Bumabati po ako ng isang maligayang pananambahan sa bawat isa sa atin. Amen. Blessed Sunday. Blessed Sunday worship. Bagamat may pagsubok, may problema. Pero naririto tayo. Kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Gayon din naman, bumabati rin po ang ating mami at ating daddy sapagkat wala sila ngayon. Dahil kahapon po ay may gawain sa Bulacan, nandun rin po kami, may masiglang tahanan. At salamat sa Panginoon, ako po ay nagpapatotoo rin, nagpapasalamat. Nagbakasyon ng aking asawa at ang aking anak sa bahay, sa kanilang bayan, sa kanyang magulang po, sapagkat na-miss ng lola ang kanyang apo. So almost 1 month po sila, pero sinundo ko po sila rin kahapon. Dumiretso po kami ng Bulacan kanina at kanina po ay dumating kami. Salamat sapagkat kasama ka na yung aking magandang asawa. Asa na yun? Amen. Praise God. Si Baby, naninibago ulit. Saka yung aking poging anak. Kaya salamat po sa Panginoon. Are we ready and excited to hear the Word of God? Amen. Sino dito may inaasahan sa Panginoon? Amen. Mabilis lamang po ako mangangaral. Mga 30 minutes lang po ako and 2 hours. Sarap na. Joke lang. Amen. Kaya ihanda po natin ating mga puso. Tayo po lahat ay yumukod, pumikit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kabila ng mga trials, sa kabila ng mga pandarayan ng kaaway, alok ng kaaway, kami ay naririto tagumpay na lumalapit, tumatawag, kinikilala ang dakila mong pangalan. Salamat sa bawat anak mo na naririto, na nakakita kung gaano kahalaga ang lumapit sa iyo, ang lumapit, makinig ng iyong salita. Lord, ang maranasan ng presensya mo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. And Lord, hindi kami naririto para sa kahit ano pang mga bagay. Naririto po kami because we want to experience your power and your presence in our lives. Lord, let your power and presence overflow in our lives. We need you, God. Inaamin po namin that apart from you, we are nothing. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka, kung hindi mo kami kikilusan. Pangunahan mo kami. Samahan mo kami, Lord. Lord, ayaw mo ma-enjoy namin ng iyong mga salita. Palayain mo kami. I-correct mo kami, Panginoon. Palakasin mo kami. Pasaganahin mo kami, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pasensya na po kayo kung medyo unpleasant po ang aking boses sa inyong pandinig sapagkat masakit po ang lalamunan ko. Medyo paos. Medyo lang. May boses pa. Amen. So, salamat sa Lord sa privilege po na mangaral. So, hindi na po tayo magtatagal. Pag-uusapan po natin ang Philippians chapter 2, verse 1 to 18. Meron ba tayong yan? Title. At ang pag-uusapan po natin ay papamagatan po natin. Wait lang. Papamagatan po natin a servant's heart. Sabi mo nga, servant's heart. Puso ng isang lingkod. Amen. Sino dito naniniwala na siya ay lingkod ng Diyos?
Hindi lamang po ito ginagamit sa pastor, sa bishop, o sa mga tumatayo sa unahan. I believe po na ang bawat isa sa atin ay lingkod or naglilingkod or tagapaglingkod ng Diyos. Amen? Sa pinakasimpleng definition ng servant, we are all a servant of God. Simula nung ikaw ay naligtas, hindi ka lang tinawag ng Diyos para maligtas. Hello? Tinawag ka upang maglingkod. Sabi mo nga, tinawag ka upang maglingkod. Bakit sinasabi natin na tinawag tayo maglingkod? Amen? Sapagkat lahat tayo ay may purpose. Sabi mo nga, may purpose tayo. And that purpose is to glorify God. Kaya nga lang marami sa atin nakaka-misinterpret the word na servant. Akala nila ang servant lang is yung tumatayo sa church, yung nasa unahan, amen, yung nagpapastor. No, ang bawat Kristiyano ay servant ni Lord. Amen? Merong kasing gusto, kung ang iba sa atin ay tinawag, yung iba sa atin tinawag para mangaral, maging evangelist, maging worship leader. Amen? At ang unang panawagan mo at panawagan ko sa iyong paglilingkod, alam niyo po ba kung ano? Romans chapter 12, verse 1 to 2. Bago po natin pag-aralan yung servant's heart, I just want to explain or to introduce what is a servant. Before a servant's heart, kasi baka sabihin natin, hindi para sa akin yon kasi hindi naman ako lingkod. Hello? Diyan po ba tayo? Amen. So para sa ating lahat to, at yung number one purpose mo, yung number one calling mo is, ang sabi dito, and so, dear brothers and sisters, I plead you to give your bodies to God because of all He has done for you. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako, sabi ni Pablo, sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, na yun po yung tunay na pagsamba. That's your number one calling. Hello? Sabi mo, mabuhay ka ng maayos para sa Diyos. Amen? A righteous life, a holy life, at an acceptable life to God. Ay, kahit siguro ako'y mangaral ng mangaral din medyo iba-iba po ang lahi ko Ay, kahit ako dito siguro magitara ng magitara. Batanggin nyo muna tayo. Amen? Ay, kung ang aking buhay naman hindi kalugod-lugod sa Diyos, ay ako'y yari. Amen? Hello? Hindi pa rin ako tatanggapin. Amen. Diyan po ba tayo? Because the salvation of God, yung pagiging katanggap-tanggap sa Panginoon ay hindi base lamang sa ginagawa natin sa loob ng church. Kundi ito talaga ay nakabase sa ating pamumuhay. Kaya nga napakaganda ng topic natin last time. Hello? Ano ang topic natin last week? 1, 2, 3, go! Salamat sa Panginoon sa mga nakaalala. Palakpakan natin ang Diyos. Kabanalan! Ganun talaga, napakahirap. Pero kaya may Diyos. Hindi naman sabi maging perfect, pero nandiyan ang Panginoon. That's why God instructed to us. Paul instructed us, nasabi doon ni Pablo, that you offer. Because when you offer your life to God, di ba? Yung imputed holiness, amen? Naalala ba natin? Yung kaluwalhatian, yung inilagay sa iyo na kabanalan ng Diyos because we cling to the righteousness and to the holiness of God. Nagiging ganun din tayo. Amen? Yeah. Amen? We become what we behold. Yeah. Nagiging ganun tayo Ganyan po ba tayo? Yeah. Kaya nga pag ang lagi mong pinapanood ay si Naruto, malamang nagkakagibushin technique ka na rin. Kapag ang lagi mong pinapanood ay yung si Batang Quiapo,
Alam mo ba, Erap? Di ba? Ganun ka naman namit. Ganun na tayo magsalita. Ganun na tayo mag-isip. Hello? Kaya, we are all a servant of God because God called us to live in righteousness. Amen? Mabuhay tayo ng may katwiran ng Diyos. Sabi mo, para sa iyo to. Amen? A servant's heart. Amen? Sabi mo nga, at ano ang puso mo dapat? Sabi mo, ano puso mo? Bilang Kristiyano. Amen? Anong puso dapat na meron tayo? Amen? Pilipinas! Isa lang nakakaalam. Yeah. Pilipinas, sabi ng TV5. Pilipinas, puso. Tayo rin, Kristiyano. Diba? Amen po ba? Mapaplush na ba? Pag ako, tumagal dahil sa inyo, ha? Amen. A servant's heart. Isang puso na naglilingkod sa Panginoon. Philippians chapter 2, verse 1 to 18. Ito po yung pag-uusapan po natin. Naglalag. Lord, palitan mo na yung computer namin. Sa computer po yan. Sige po, luma na po kasi. Donate lang po yan. Parang pinahiram nga lang yan eh. Sige po, basahin natin. Hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Yes. Ang sigla nyo naman. Ulit. 1, 2, 3, go. Hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Yes. Hindi na naman ng kasiglahan na yan. Medyo siglahan natin yung amen, ha? Ulit, mag-practice tayo. 1, 2, 3, go. Hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Amen. Amen. Yan yung mga totoong Kristiyano yung nakaka-appreciate niyan. Oo, yung bagamat may pagsubok, may problema, masigla pa rin. Don't let the problems let you down. Dapat pag na-kay Lord ka, para ka naka-Rexona, it won't let you down. Amen. Ano man dumating sa buhay mo, it won't let you down. Hindi kayo da-down noon. Andiyan po ba tayo? Hello? Diba? Masigla daw dapat. Hindi ba't masaya kayo dahil alam nyo, mahal niya kayo? Amen. Alam nyo po dito, sa sulat ni Pablo para sa mga taga-Pilipos, mayroong gustong sabihin dito si Pablo. At ang gusto niyang sabihin, yun nga po yun, yung heart of a servant. What is the heart of being a servant? But nagsimula po si Pablo sa kanyang sulat by reminding the Church of Philippi na sila ay dapat joyful. Sila ay dapat reminded na masaya sila, happy sila dahil sa love of God. Hello? Sabi dito, hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na Espiritu? Amen. Hello? Amen? At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Amen. Amen? Alam niyo po, magugulat kayo sa susunod na sasabihin ni Pablo. Verse 2, sabi ni Pablo, ano ba talagang message dito ni Pablo? Verse 2, kung gayon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko at magkasundo kayo't magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Parang Parang sarcastic pala yun. Kaya ba i-flash yung 1 and 2 magkasama? Amen. Biglang sabi ni Pablo na biglang bumali. Sabi niya, nakikiusap ako, magkasundo kayo, magmahalang kayo, magkaisa kayo sa isip at layunin. Because at this time po, ang mga taga-Church of Philippi, makikita natin mamaya, they nawawala na. Hello? This is the message of God, church. Listen to this. Nawawala na yung puso ng pagiging lingkod ng Diyos. Yung puso na may Diyos sa buhay. Hello? And that is our question in this morning. May mga pagkakataon at dumadating ba na para bagang nawawala na sa iyo at sa akin na yung puso na maglingkod. Nagiging normal na lang ba sa'yo? Na-excite ka pa ba every Sunday service?
Na-excite ka pa ba pag sa Word of God? Na-excite ka pa ba pag sa Word, pag-worship? O wala na tayong excitement sa praise and worship? Wala na tayong excitement makinig ng Word of God? Church, listen! Because that is the first thing that the enemy will do para mawala yung relasyon mo sa Diyos. Aalisan ka niya ng panlasa. Yung panlasa mong makalangit, pag sinabi kong panlasang makalangit, spiritual fervor, tama ba yun? Yung panlasa mong makalangit, papalitan ng demonyo yan, ng makamundo para ang hahanapin mo yung TikTok na, hindi na yung worship. Ang hahanapin mo yung mga payo na ng mga makamundo. Yung mga naririnig nyo sa social media, gusto mo yumaman? Diploma o diskarte? Mga ganon. Yun na yung panonoodin mo instead of Word of God. Hello? Alam nyo, pinaglolo ko lang nila kayo eh. Kasi gusto nila, bumenta sila. Mga ganon na. Hindi po masama yung mga ganong bagay. But the enemy will disrupt your spiritual taste. Amen? Kaihiligan mo na yun, hanggang sa maadi ka na, hanggang sa wala na. Andiyan po ba tayo? The point is, ito lang po yung pinaka-question natin sa umagang ito. Baka nawawala na o nawawala na ba tayo? Alam mo yun, ang interest sa gawain ng Diyos. Nawawala na ba tayo ng gana gumawa para sa Diyos? Hello? Madlang people, mabuhay. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Church, kaya nga tinan nyo, pwede pala yun, balik mo sa verse 1. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Na nire-remind sila ng Paul, o di ba? Di ba masigla kayo dahil kay Kristo? Di ba masaya kayo dahil mahal kayo ni Lord? Di ba okay naman yung pagsasamahan nyo? Di ba may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Pagkatating ng verse 2, anong nangyari? Lubusin nyo na. Hello? Lubusin nyo na, mga kapatid. Ayun sabi ni Pablo eh. By what? Verse 2. Diba? By agreeing wholeheartedly with each other, by loving one another and working together with one mind and purpose. Andiyan po ba tayo? Hello? Kailangan iisa tayo na mahal natin ng ministry? Iisa tayo na mahal natin ng Diyos? Iisa tayo na gumagawa para sa Panginoon? Ito yung dapat na pinagkakasunduan natin. Ito dapat yung ating layunin. Ayun ang puso ng isang servant. Alam niyo po kung bakit yun yung interpretation niya? Pagdating ng verse 3, bakit po? Kasi huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasarili, hangarin. Paul telling them na alam nyo, gumagawa kasi may mga tao, may mga umaattend, may mga naglilingkod sa Church of Philippi that they are serving God with self-interest. Kaya nga sabi ni Pablo, magkaisa kayo. Saan? Abay sa paggawa, para sa gawain ng Diyos. Kasi yung iba, hindi gumagawa para sa gawain ng Diyos. Gumagawa sila because they have self-interest. Hello? Nasa loob lang ng church sapagkat meron silang gustong pakinabang. Marahil, alam mo yon yung sense of pleasure. Masarap kasi sa pakiramdam pag nasa church ako. Hello? Parang feeling ko ang buti-buti kong tao. Hello? Yan po ba tayo? Mabuti naman talaga, hindi mo lang feeling. Pero yon hindi dahil sa sarili. Dahil kay Lord. At wag yun ang maging dahilan natin. Mamaya kasi ituturo niya bandang ibaba. Sasabihin ko yun. Sabihin ko na nga.
Napilit niyo ako eh. Parang sabi ng iba, sabihin mo na. Amen? Bakit? Kasi sabi nun sa bandang mamaya, mababa, ulitin ko na lang mamaya, kasi doon, working out your salvation. Kasi niligtas ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, a heart of a servant do not divide the church. A heart of servant do not have self-interest. A heart of a servant is loving each other. A heart of a servant is praying each other. Church, wala po akong outline. Ako po ay teaching style lagi. Ngayon po magpipreach ako. Amen. Preaching lang. Interpret lang natin to whole chapter. Andiyan po ba tayo? Pulutin natin yung mga gusto natin pulutin, kainin natin. Yung mga ayaw nyo, yun ang kainin nyo. Joke lang. May mga tao kasing ganon. Kung ano yung hindi nila tanggap, itatabi nila. Kung ano yung gusto nila, yun lang yung amen. Yeah? Uy, blessing. Amen. Amen yun. Rebuke, kanya. Kanya yun. Si sister siguro yun. Diyan po ba tayo? Now, that's the heart of a servant. Bilang ikaw ay lingkod ng Diyos ng Church ng CGCF JTG Church, tayo ay naglilingkod kay Jesus Christ, hindi sa tao. Hello? Hindi sa church. Diyan po ba tayo? Kailangan iisa tayo ng layunin. Huwag tayo magkabahagi. Ano layunin natin dito? Church. Walang iba. Ang layunin ng Diyos. Ano po yun? Kaluluwa. Mahal ng Diyos ang kaluluwa. Kung bakit siya namatay para sa kaluluwa? Para maligtas ang kaluluwa. Huwag mong hayaan na ang ministry mo, ang ministry ko ay nandito lang sa loob ng church. Hello? Hello? Mag-share tayo, mag-encourage tayo. Yung mga kaibigan mo na nakalimutan mo na, yung mga kaaway mo rin na nakalimutan mo na, yung mga kamag-anak mo na kinalimutan mo na talaga. Excuse me lang po. Hanggat maaari, maging kaisa tayo ng layunin ng Diyos. Kaya nga alam niyo po dito, ano sabi niya? Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling halanganin o sa paghahangad na maitaas ang hindi po ito pasikatan. Na hindi ka mag-share para maging sikat dito sa loob ng church, mga workers. Hindi dadami ang ministry. Gusto mo lang dumami ang ministry mo, mga workers. Amen? Dahil lang gusto mo, ako pinakamagaling sa lahat ng workers. Ako ang next in line kay Mami Pastora. Ako ang next in line kay Daddy Pastor. Ganon? Hello? Yung iba, wala naman talagang pakialam. Wala lang. Bahala kayo dyan. Amen? Kung ano lang pagawa sa akin, gagawin ko. Hindi nga nakikipagkompetensya, wala rin naman pakialam. Ano yun? Kailangan lahat tayo nagkakaisa. Hello, sa halip, mapagpakumbaba tayo kayo, magpakumbaba kayo sa isa't isa, at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. That's the heart of a servant. We have this humble heart. Sabi mo nga, humble heart. Ano man ang mga ginagawa mo, quiet ka lang. Church, listen. Mga kapatid, makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Ano man ang ginagawa mo, quiet ka lang. Pagdating natin sa langit, magulat yung katabi mo. Simplihan mo ng tingin. Magulat yan. Magulat yan. Pararangalan ka ng Diyos. Tapos sasabi, ginawa mo pala yun, brother. Ginawa mo pala yun, sister. Hindi ko man lang naramdaman, paupo-upo ka lang dyan sa gilid. Akala ko wala kang ginagawa. Ang dami mo palang corona. Hello? Magulat kami, no? Mas mataas pala yung corona nyo sa amin. Magulat ako. Pambihira sino ba? Pambihira si Sister Renren. Si Sister Renren na, nag-birthday to eh. Diba? 20 yung corona niya, sa akin, 8. Diba? Hello? Huwag ka maingay. Humble lang. Pakumbaba lang tayo. Gawa lang ng gawa para sa Diyos.
Hindi mo kailangang ipakita kay pastor, ipakita kay pastora. May nakakakita man o wala, alam ng Diyos yan. Diba? Kaya ano sabi, verse 4. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ng isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. A servant's heart cares for others. Ang isang naglilingkod sa Diyos, ang nasa isip niya kung paano siya makapaglilingkod. Hello? Hindi tayo nag-a-apply sa ministry para tayo paglingkuran. Makapag-apply nga sa workers. Kasi pag workers ka, ikaw yung nag-aasikaso ng pagkain eh. So, kami yun. So, unang-una kaming makakakain, titikim muna kami. Hello? Bago namin ihain sa iba. Ganon? Subukan mong ipakita yan. Bukas, hindi ka na worker. Ganyan po ba tayo? Amen. Kailangan ang tinitingnan natin, yung kapakanan ng iba. Hello? Amen. Ganun po ang naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? I-balance lang natin na baka mamaya, upo po kayo. Tatayo na lang po ako rito, tapos wala nang nakaupo, lahat nakatayo na. Andiyan po ba tayo? I-apply po natin sa tama. Hindi po kayo, pasok po kayo rito. Tapos sa labas na lang po ako, may upuan naman sa loob. Andiyan po ba tayo? Sasabihan namin kayo, ayaw mo lang makinig ng word of God eh. Kaya gusto mo sa labas eh. Hello? A servant's heart, ang isang puso na naglilingkod, iniisip niya yung iba. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagka-burden ka na ba sa kapatid mong hindi uma-attend? Hello? Diyan po ba tayo? Diba? Pag may kapatid ka na namumblema, alam mo. Amen? Natanong mo na ba siya? Kamusta ka? Pwede bang ipag-pray kita? Hello? Alam mo yung kapatid mong isa nangangailangan. May sobra ka naman. Pagpasensyahan mo na to. Kalahating kilong bigas, kalahati tayo. Hello? At po ang naglilingkod sa Diyos. Kasama lahat. Palakpakan natin ang Panginoon na nahihimik ang kalangitan. Amen? Amen? Next. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang anong pananaw ng Diyos? Verse 6. Sabi niyan, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Maraming Kristiyano, maraming workers ngayon, hindi na nila ginagawa yung ministry nila. Una, dahil nawawalan sila ng gana. Pangalawa, kasi parang sinasabi nila sa sarili nila na tapos na ako dyan. Hello? Kaya hindi na makapaglingkod. Kasi sinasabi nila na iba na ako ngayon. Diyan po ba tayo? Marahil na iba-iba yung ating ginagawa, pero hindi natatapos dapat ang ating paglilingkod. Hello? Mga kapatid, maging kagaya tayo ni Kristo. Na kahit meron kang ipagmamalaki. Hindi ako luluhod kasi professional ako. Hindi ako magtataas ng kamay kasi professional ako. Amen. Sayang, hindi ako mag-evangelism kasi masusunog ako. Hello. Salamat, kapatid. Andiyan po ba tayo? Kahit meron tayong pinanghahawakan, meron tayong maipagmamalaki, sinasabi pa rin natin, Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Palakpakan natin. Alam niyo kung bakit may mga pagkakataon na andali nating bumagsak sa mga pagsubok at problema? Alam niyo po kung bakit? Kasi doon tayo nagkikling sa mga bagay na akala mo, kalakasan mo. Sa mga bagay na feeling mo, strength mo yon, doon ka nagkikling. Mga kapatid, maging kagaya tayo ni Kristo bilang isang lingkod. Kaya si Satan, andali kang pabagsakin. Andali tayong pabagsakin. Maging kagaya tayo ni Kristo. Na bagamat meron siyang Diyos, hindi siya, nagpakumbaba siya.
nagpasako pa rin siya sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya ano po nangyari? Tagumpay ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 7, ano po nangyari? Sige. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. Ilan sa atin dito kayang kalimutan ng kanyang sarili? Denying his and her wants. Mga bagay na pwede naman eh. Hello? Diyan po ba tayo? Pwede naman. May option ka naman. Pero hindi mo pipiliin yon kasi pipiliin mo ang Diyos. May dahilan ka naman talagang hindi umattend. Valid naman talaga. Pero hindi mo pipiliin hindi umattend. Kasi nagpapakumbaba ka. At inaamin mo na kailangan mo ang Diyos. Inaamin natin na kailangan natin ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Ayaw po naiintindihan natin yung message ni Lord. Hello? Amen. Church, next verse. At dahil nag-humble tayo at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya, naging masunurin. Sabi mo, maging masunurin ka lang sa Diyos. Maging masunurin ka lang sa salita ng Diyos. Church, ang Diyos at ang kanyang salita ay hindi mapag-iwalay. Magkasama na yan in the very beginning. Kung sinasabi mong sumusunod ka sa Diyos, sumusunod ka dapat sa salita niya. Amen. Diba? Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano daw? Sa pasimula pa lamang, kasama na ng salita ang Diyos, at ang Diyos ay salita. Hello? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung salita ng Diyos at ang Diyos, sila'y iisa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello? Kaya hindi mo pwedeng sabihin sumusunod ka sa Diyos pero sumusuway ka sa salita niya. Pag sumunod ka sa salita ng Diyos, sumusunod ka sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya huwag kayong maniwala. Pag may pastor na magsasabi sa inyo, wala ng Bible, kutusan nyo kagad. Sabi mo, joker ka. Maglalaho na nga lahat, yan lang mananatili. Anong wala ng Bible? Hello? Sabi ng Bible, mawawala na lahat. Salita lang ng Diyos ang mananatili. It will not perish. Bawat tuldok, kahit kudlit, mangyayari sa salita ng Diyos. That's how dependable the Word of God. Na kapag sinunod natin, kung ano sinasabi pagpapalan ng Diyos, mangyayari. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya ano po nangyari? Because of His obedience. Grabe pala ito. Sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan saan? Buti kung kamatayan lang. Yung natulog ka, hindi ka na nagising, okay lang. Pero hindi. Naging obedient siya hanggang sa kamatayan sa cross. Pag sinabing cross, what the cross signify? Ano sinisignify ng cross? Church. Ano symbolism ng cross? Sino po makakasagot? +5 sa quiz. Joke lang. Ano po sinisignify ng cross? Sacrifice. Hello. The cross signifies the sacrifice. Kaya nga take up your cross eh. Hello. Hindi pwedeng maging tagasunod ni Kristo na walang pagsasakripisyo. Malabo yun. Tandaan niyo po yan. Hindi si Jesus Christ parang tansan, pwede mong pulutin sa labas. Hello? Hindi ganon si Jesus Christ. A great man of God named Paul is ready to exchange everything that he had just to know God. Yun yung price ng Diyos eh. Yung handa akong ipagpalit ang lahat. Makilala lang kita. How many of us today handa siyang magsakripisyo para sa Diyos until dun sa cross of death? Kaya mo ba? And that's the heart of a servant. Yun yung ginawa ng Diyos. Para sa Diyos. Sa totoo lang, church, listen,
Listen! Minsan, o di naman kaya madalas, kaya hindi mo na-enjoy yung pagiging Kristiyano mo. Hindi ko na-enjoy yung pagiging Kristiyano ko. Hindi natin na-enjoy yung pagiging workers natin. Kasi hindi ka nagsasakripisyo sa Diyos. Hello? Hello? Sa totoo lang. Pero pag nagawa mo yun, pag nagawa natin yun, dun mo damang-dama. Oo nga, lingkod na ako ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano mo yung mararamdaman? When you work. When you work. Because you are a worker. When you serve. Because you are a servant. Doon mo mararamdaman that you are a servant when you sacrifice for God. Palakpakan natin ang Diyos. Verse 8 and 9. Malapit na po tayo matapos. Verse 9. Amen po ba? Amen. Huwag mong panginayangan ano man yung sinasakripisyo mo. Ano yung binibigay mo, yung effort mo. Pastor, parang dito na ako pumangit sa church. Pastor, parang dito na ako tumaba. Pastor, dito na nagkakalyo yung mukha ko. Pastor, dito na nagkakalyo yung tuhod ko, kakaluhod. Pastor, dito na nagkakalyo yung noo ko, kakaluhod din. Hello? Yan po ba tayo? Huwag mo panginayangan yan. Diba? Kasi sa lahat ng ginagawa mo, listen to this, ang sabi ng Bible, kaya naman itinaas siya ng lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Si Jesus Christ po yan. You know, God will reward every good works. God will reward every sacrifices. Hindi pwedeng hindi i-reward yan ng Diyos. Hindi man dito sa lupa, pero sisiguraduhin ko sa iyo, sa langit, i-reward yan ng Diyos. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Kristiyano tayo! Hindi tayo businessman! Hello? Kristiyano tayo, hindi tayo businessman. Na kapag nag-invest ka sa church, expect mo kagad, babalik na yan ni Lord sa'yo. Paano kung di binalik? Ayawan na. Hello? Bakit? Church, listen to this. Kulang pa ba yung buhay na walang hanggan na binigay sa iyo ng Diyos? We cling to this faith, the eternal life that Jesus Christ gave unto us. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun yung dahilan bakit tayo masigla. Yun yung dahilan bakit tayo masaya. Kasi ligtas tayo. Kaya nga basic na lang ang buhay sa atin. Ano man ang dumating, ano man ang alisin ng Diyos, sige na lang. God is good. All the time. All the time. God is good. Tuloy lang. Huwag mapapagod. Lapit na siyang dumating. Alam niyo po, dalawa gusto ko i-preach ngayon eh. Para madadagdagan pa patay. Dalawa po pinagpipilian ko. Isang great tribulation. Because yun talaga yung nilalagay ni Lord sa akin na mission sa heart ko. Itong mga nakaraang araw, na i-preach ko about eschatology, studying last days, ano yung mga mangyayari sa inaharap, para hindi po tayo walang information sa sinasabi ng Bible in the last days. But today, this is the very message of God. God wants you to enjoy. Gusto ng Diyos, i-enjoy mo yung pagiging lingkod niya. Dahil marami yata sa atin dito, hindi nag-e-enjoy na siya'y lingkod ng Panginoon. Marami yata sa atin dito, parang feeling niya, wala lang yung kanyang ginagawa para sa Diyos. Today, God is encouraging you. God wants to encourage you, my brother and sister. Hello. That if you sacrifice, you are obedient. Hello. Ano yun? Sabi doon, itataas ka ng Diyos. Hindi man siyempre kaparehas ng kay Jesus kasi Son of God siya. Pero itataas ka ng Panginoon at i-bless ka niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 10.
Sabi doon, ito, dahil sa ginawa ni Kristo, amen, ang lahat ng pangalan sa langit at lupa na sa ilalim ay luluhod sa kanyang pangalan. Palakpakan natin ng Diyos. Verse 11, at kikilalanin ng lahat na si Jesus ang Panginoon at ikapupuri ng Diyos Ama. Palakpakan natin ng Diyos. You know, listen to this. You will glorify your Father which is in heaven. Kapag nag-shine ka sa mundong ito, kapag ikaw at ako ay nakita yung pagiging isang totoong lingkod mo ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nakikita na dyan. Lingkod na ba yan ng Diyos? Amen. Servant figure na ba yan? Alam nyo, yun calling natin eh. Lagi ko pong sinasabi, marami tayong calling. Yung iba, tinawag para mabuhay ng banal. Yung iba, tinawag para maging mabuting tatay, maging mabuting nanay, maging mabuting anak, maging mabuting estudyante, maging mabuting tagapagpaawit. Basta lahat ng mabuti, panawagan natin. Amen. Maging mabuti tayo, kapatid. Maging mabuting katiwala sa mga bagay na meron ka. Amen? Hello? Kailangan maging mabuti tayong katiwala sa mga bagay na meron po tayo na ibinibigay ng Diyos sa atin. Mula sa oras, sa time, sa talent, sa treasure, saka sa tatlo lang ba yan? Time, talent, and treasure. And testimony. Hello? Palakpakan natin ng Panginoon. 4. Maging mabuti tayong katiwala sa oras na ibinigay sa iyo ng Diyos. Marami sa atin sakim eh. 7 araw binigay ng Diyos, 3 oras na lang, ayaw mo pa. Hello? Pag upo mo ng 5 minuto sa upuan, di ka na mapakali. Tagal naman ng preaching na to. Magsiselfone ka na. Hello? Wala naman dito nun. Palakpakan natin si Lord. Time, treasure, mga perang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hello? Nagiging mabuti ba tayo? Nag-iikapo ba tayo? Nagkakaloob ba tayo? Sumusuporta ba tayo sa ministry ng Diyos? Tumutulong ba tayo sa alam talaga nating matutulungan, hindi yung modus? Hello? Ano ba? Talent. Yung mga God's given talent nyo, mga singer, mga dancer, mga artist, mga artista, yung nagdadrama-drama, ganon. Social media. Wag niyong sayangin yan. Don't waste a talent. Hello? Langpakan natin ang Panginoon. At syempre yung testimony. Sabi mo, do not waste your testimony. Pag pinalaya ka na dyan ng Diyos, wag mo nang balikan. May nakakakita man na wala. Palakpakan natin ang Panginoon. Next verse. Ito na po. Now, paano natin mapapractice yung pagiging isang servant ng Panginoon? Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 12, mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo. Si Pablo na ho ito Listen to this. Lalo sana kayong maging masunurin, kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Hello. Alam niyo po mga kapatid, ang bilin ng ating mga pastor, mahalaga po yan. Ang bilin ng ating mga leader, mahalaga po yan. Kagaya ng sinasabi ni Pablo. Hello. Diba? Kung sinusunod natin ang mga pastor natin na nandiyan sila, lalo na pag wala sila. Kaya anong karuktong nito? Sikapin niyong ipamuhay ang kaligtasan. Hindi dahil kay Pablo, hindi dahil para kay pastor, kundi para sa kaligtasang tinanggap natin. Gawin niyo ito na may takot at paggalang saan? Sa Diyos. 2 bagay lang ang dapat na kinakatakutan ng isang Kristiyano. Una, ang kasalanan. Pangalawa, ang Diyos. Takot dapat tayong gumawa ng kasalanan at takot dapat tayo sa Diyos. Amen? At meron tayong paggalang. Amen? Verse 13. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang
Kanyang kalooban. Palakpakan natin ang Diyos. You know how to work out your salvation. How to work out being a servant of God. By what? By continuing na gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Hello? Kailangan patuloy lang na gumagawa ang Diyos. We need that God is working for us, in us. Piyok na yata yun, ha? Kailangan. Paano gagawa ang Diyos sa buhay mo? Pag Friday service, wala ka rito? Wala tayo rito? Paano gagawa ang Diyos sa buhay natin? Pag midweek service, wala tayo rito? Bakit, pastor, sa church lang ba kumikilos ang Diyos? Hindi nga. Totoo, hindi nga lang sa church. Gawain nyo ng Diyos. Kung meron kang unang-unang pupuntahan, kung gusto mo talagang gumawa ang Diyos sa buhay mo, sa gawain niya. Huwag na tayo maglokohan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kagaya niyan, may camp. Baka naman hindi pa sumama yung mga ibang kabataan dyan. Hello? Pag di kayo sumama, 3/4 ng buhay nyo, sayang. Maniwala kayo. Masaya mag-camp kay Kristo. Parang ayaw mo nang umuwi. Gusto mo camp na lang lagi. Palakpakan natin si Lord. Why? Because God is giving us the desire and the power to do what pleases to Him. Ang Diyos pa rin ang gagawa. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Verse 14. Gawin nyo ang lahat ng walang at yan ang talent ng mga Pilipino. Amen. Ang Pilipino, pag may gumawa, talagang reklamador. Talaga minsan may pagtatalo. Pero ang sabi ng Bible ay, wag. Huwag na tayo magreklamo. Kahit gano'n nakakapagod, kahit gano'n malayo, kahit gano'n nakakapagsakripisyo, huwag na tayong magreklamo at huwag tayong makipagtalo. Pag ginawa natin yan, verse 15, ano pa, may bilin pa ba? Ayan, pag ginawa natin yan, magiging malinis tayo. Para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapanlinlang at masasamang tao sa panahong ito. Hindi, no? Yun lang pala dahilan kung bakit ka napipintasan. Kasi nagre-reklamo ka. Nagre-reklamo ako. Nakikipagtalo ka. Nakikipagtalo ako. Andiyan po ba tayo? Eto, listen to this. Kailangan magsilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. Be good example. Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 16. Habang pinaninindigan nyo, gusto ko po ito sa English. Holding or hold firmly to the word of life. May buhay. Sabi mo nga, may buhay. At madami na yung mga bata rito. Ayan nyo, huwag ma-distract. Dadami pa yan. Ikakasal na to si Pastor Annie at si Ma'am Giselle. Kapakan natin ang Panginoon. Yeah. Diyan po ba tayo? Di ba? I will be proud that I did not run the race in vain. Woo! Woo! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Alam nyo, pag ginawa natin ito, magiging isang totoong lingkod ng Panginoon, magiging proud tayo. Amen po ba? May pagmamalaki tayo. Amen. Na sa pagbabalik ng Diyos dahil hindi nasayang ang ating paglilingkod. Hello. Sabihin mo nga, yan pinaka-nakakalungkot na mangyari sa buhay mo at sa buhay ko. Yung naglingkod ka, tapos pagdating mo sa langit, sasabihin lang ng Lord, sino ka ba? You, wicked servant. Servant din no? Pero wicked. Get out of my face. I don't know you. Aray ko po. Napakasakit, Kuya Eddie. Sasabi, Lord, paano na lang yung ginawa ko? Enak, may self-interest ka naman Enak, ang kulit mo Matilok ka, matilok. Amen? Hello? Wag na, sabi mo, ngayong uling panahon, sabi mo, basagan na ng puso. Sabi mo, ngayong uling panahon, ayusan na ng buhay. At yan ang katunayan na mahal ka ng Diyos.
Hindi siya papayag na loko-loko ka. Loko-loko ako. Kailangan bago siya dumating, matino ka, matino ako. Kaya may correction. Kaya may word of God na nagtuturo. Kaya may word of God na ipinapangaral para umayos tayo. Palakpakan natin ang Diyos. Para hindi po masayang. Verse 17, second to the last verse. Tapos na po tayo. Diba? Ganun lang. Verse 17. Ang paglilingkod nyo na bunga ng inyong pananampalataya, tandaan nyo na, hindi kayo makakapaglingkod ng walang pananampalataya. Ay, God. Sorry po. Nabahan ako ron, ha. Tayo, bebe, tayo. Stand up. Kaya mo yan. Hindi man lang umiyak, ang tapang, ha. May faith yun. Amen? Hello? Andiyan po ba tayo? Hindi tayo makakapaglingkod ng walang pananampalataya. Kasi lagi kang takot. Diba, ang faith, yun yung mga imposibleng bagay. Pag wala kang faith, imposibleng bagay, pero nagiging posible dahil sa pananampalataya. Pag wala kang faith, lagi kang takot. Hindi ko kaya yon. Ganon. Pag wala kang faith, mahirap yan. Pag wala kang faith, kulang. Pag wala kang faith, kasi. Pag wala kang faith, naku. Pag wala kang faith, baka. Hello? Diyan po ba tayo? Puro ganun lang sasabihin mo. Sis, talaga, pwede bang gawin mo to para kay, ay, kasi po, pastor. Hindi, okay lang. Baka po kasi, pastor, Di ba? Hello? Kaya alam niyo, sabi ng Bible, a servant, sabi niya, ang paglilingkod niyo dapat ay bunga ng inyong pananampalataya, ay tulad sa isang handog. At kung kinakailangan niyo po, ito po napakaganda sinabi ni Pablo. All in. Sabi mo nga, all in! All in. Diba? Take all in. Hello? Diba? Ano sabi ni Pablo? At kung kinakailangan, ibuhos ko ang aking dugo sa paglilingkod. Paglilingkod po yan, handog. Yun po yun eh. Handog na ito, maligaya pa rin ako at makikigalak sa inyo. All in! Yan ang tema natin sa camp. Ayan, palakpakan natin ng Panginoon. Sa retreat. Nilabas na ba? Hindi pa. Yung tema ng camp, mamaya pa lang. Ini-spoil ko na. All in. Diba? Lahatan na to. Hello? Bigayan na to ng lahat para sa Diyos. Huwag na tayo magtira. Tal naman, malapit na dumating ang Diyos eh. Saan pa ito pupunta? Saan pa maano yung buhay natin? Bigyan na natin lahat sa Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Last verse, verse 18. At dapat maligaya rin kayo at makigalak sa akin. Palakpakan natin ng Diyos. Ibig sabihin, masaya si Paul bilang pastor na nakita ang kanyang mga church member, servants na naglilingkod. At masaya rin ang church dahil si Pablo ang kanilang lingkod. Palakpakan natin ng Diyos. And because of Christ. Hello? Diyan po ba tayo? Kaya mga kapatid, maglingkod lang tayo. Have this kind of heart. A servant's heart. Bakit? Ito na, gusto nating lahat. Reward. Psalms 126, verse 1 to 5. Spoil ko na rin. Anniversary team natin. Psalms 126, verse 1 to 5. Ito po ang ating team sa anniversary. Great Harvest. Iyon, yun. Palakpakan natin ng Diyos. Woo! Hallelujah! Pag mahal na mahal mo ang Diyos, pag grabe ang sakripisyo mo para sa Panginoon, mamahalin mo tong verse na to. Unahin na natin yung para maintindihan natin yan. Yung verse 5. Pinrich po ito ni Mami. Sabi niya, verse 4, tama yan. Silang nagtatanim na lumuluha ay mag-aaning tuwang-tuwa. Grabe. Those who plant in tears will harvest
with shouts of joy. Sa lahat ng mga sakripisyo mo, sa lahat ng mga paghihirap mo, yung iniiyakan mo talaga para lang makapaglingkod ka. Kahit walang-wala ka na. Kahit sagad na sagad ka na. Kahit hindi mo na kaya. Still, sinusunod mo pa rin sumunod sa Diyos. Kahit nahihirapan ka na. Dahil mahal mo ang Panginoon. Dahil naglilingkod ka sa Diyos. God says, you will reap. You will harvest, with shout of joy. Hello. God will not waste those sacrifices. Ano po magiging itsura natin yan? Verse 1. I just want to read this verse. Ang gagawin ng Panginoon, ano po, nang muling ibinalik ng Panginoon sa Zion ang mga nabihag. Hello? God will switch. Hello? God will switch the season, the favor. Yung dati nahihirapan ka. Pero yung dati ang hirap, pero ang magiging kalagayan na natin, ano po yun? It was like a dream. Hello? Naalala ba natin nung tayo mga bata, paano tayo mangarap? Ano yung pakiramdam na yon? Verse 2. In-emphasize niya talaga yan. Kami ay nagtatawanan at nag-aawitan dahil sa kagalakan. Listen to this. Because this is the new season of the great harvest. This is the season of great harvest. Hello? Woo! We will be filled with laughter. And we sang for joy. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, itong taon na ito, dahil yan ang tema natin, hindi ka na magpupuri ng kagaya ng dati. Iba na yung uri na magpupuri mo. Punong-puno na ng kagalakan. Punong-puno na ng pag-asa. Hallelujah. Punong-puno na ng joy. Hello. At sabi dito, and the other nation said, what amazing things the Lord has done for them. Makikita ng mundo ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Hello. At ikaw, hindi lang ikaw ang makakakita, pati yung mga tao sa paligid mo, makikita nila, wow. Hello, ilan sa atin dito, naranasan na yan? Ang tindi ng pinagbago ng buhay niya. Dati walang kabuhay-buhay, ngayon puno na ng kulay, masigla na, hindi dahil sa sinigang, kundi dahil sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Diba? They will be filled with laughter. Verse 3, ano pa po ang gagawin ng Diyos? Totoong ginawan tayo ng dakilang bagay ng Panginoon at punong-puno tayo ng kagalakan. Puro kasiyahan at kagalakan na lang mararamdaman mo sa paglilingkod mo. Baliwala na yung mga problema na yan. Baliwala na yung mga pagsubok na yan. Wala na yan. Tapos na yan. Hello? May darating man na hindi ka nais-nais, pero mangingibabaw pa rin ang joy ng Diyos sa buhay natin. Amen. Verse 4. Sabi ng Bible, Panginoon, muli nyo kaming paunlarin. Hello! Tulad ng tuyong batis na muling nagkaroon ng tubig. Woo! Mga bagay na akala mo wala ng pag-asa, ang hirap para sa iyo magkaroon. Magugulat ka, ipoprovide na ng Diyos. Magandang trabaho. Magandang sahod. Magandang bahay, magandang sasakyan, magandang pamilya. Hello? 3 bagay po ang gustong, alam niyo po, pinag-uusapan ni Mami yung gusto ng Diyos. Ang message ng Lord, ma-harvest natin. Alam niyo po kung ano yun. Number 1, harvest of soul. Kailangan bawat isa sa atin talaga merong maakay na kaluluwa sapagkat yan ang puso ng Diyos. Number 2, harvest of spiritual growth. Ang bawat isa sa atin, hindi ako magiging pakarnal na Kristiyano. Hindi tayo yung Kristiyanong nangungunsinte ng kasalanan. Hindi tayo yung Kristiyanong nabubuhay lumalakad sa kasalanan, kundi binabago ng Diyos ang buhay natin araw-araw. Pangatlong bagay na gusto ng Diyos ipaharvest sa atin, ano po yun?
harvest in financial breakthrough. Magpapalain ka ng Diyos financially. Hello! Pag wala kang pananampalataya, may iwan ka, kapatid. Hello! Give your faith. Show your faith to God. Sapagkat that's the promise of God. God will restore our fortune as streams renew the desert. Hallelujah! Huwag mong isipin paano mangyayari yan. Ang isipin mo, kaya bang gawin ng Diyos yan sa buhay mo? Kaya bang gawin ng kapangyarihan niya ng Diyos sa buhay mo? Kung oo, manampalataya ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 5, ito na po yun. Silang nagtatanim. Magtanim ka, kapatid. Kung wala ka pang natatanim, magtanim ka. Kung tingin mo, konti pa lang, magtanim ka pa. Kung kinakailangan, lumuha ka ng dugo para sa Diyos, gawin mo. Hello? Ganong katindi. Why? Kasi yun yung puhunan natin para sa Diyos. Sabi niya, silang nagtatanim na lumuluha ay mag-aani ng tuwang-tuwa. Verse 6. Last verse na yan, ano? Verse 6, ang sabi niya, ang umalis na lumuluha na may dalang binhi na itinanim ay babalik na masaya na may daladalang mga ani. Paano natin ang Diyos? May kasunod pa ba yan? Wala na? Paano natin? Try po natin ito ngayon.